Saksi ang langit sa kasaganaan ng Berbanya sa ilalim ng matuwid na pamumuno ni Haring Fernando. Hindi lamang siya isang pinunong may bakal na kamay, kundi isang amang may pusong ginto para sa kanyang nasasakupan. Kaagapay niya si Reyna Valeriana, ang mapag-unawang liwanag sa loob ng palasyo na gumagabay sa bawat desisyon ng hari. Sila ay biniyayaan ng tatlong prinsipeng magkakaiba ang tadhana. Si Don Pedro na taglay ang lakas ngunit may lihim na pagmamataas. Si Don Diego na mapagmasid at laging nakasunod sa yapak ng panganay. At si Don Juan, ang bunsong ang kabutihan ay walang kapantay. Noong mga panahong iyon, ang Berbanya ay tila isang paraisong hindi kayang abutin ng anumang suliranin o pighati. Ngunit ang payapang gabi sa Berbanya ay biglang binalot ng isang mabigat na lagim. Sa gitna ng mahimbing na pagtulog, ang diwa ni Haring Fernando ay binihag ng isang malupit na pangitain. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang bunsong anak, ang mahal niyang si Don Juan, na pinagtulungan ng dalawang anino. Walang awang itinapon ng prinsipe sa isang malalim at madilim na balon. Ang balon na iyon ay tila isang bibig ng lupa na lumamon sa kaisa-isang liwanag ng hari. Mahal kong Fernando, okay ka lang? Nanaginip ako. Isang masamang panaginip. Mula sa gabing iyon, ang kanyang masiglang pangangatawan ay tila tinupok ng isang invisible na apoy. Ang dating makapangyarihang tinig ay naging pabulong. Ang kanyang kutis ay naging kasing putla ng abo. Hindi nagtipid ang Berbanya sa paghahanap ng lunas. Tinawag ng hari ang pinakamagaling na manggagamot sa buong kaharian. Ngunit ang pinakamagagaling ay nabigo sa harap ng sumpa, lalo pa siyang naging malubha. Mahabaging hari. Ang sakit mo ay hindi ordinaryo at ang tanging makapagaling sa iyo ay ang awit ng isang mahiwagang ibon. Ang pangalan nito ay ang Ibong Adarna. Ipinaliwanag ng matanda na ang lunas ay nananahan sa mailap na bundok Tabor. Isang lugar kung saan ang kamatayan ay naghihintay sa bawat kanto. Dahil dito, tinawag ng hari ang kanyang panganay na anak si Don Pedro at inutusan niya ito. Anak, hanapin mo ang Ibong Adarna at dalhin mo ito pabalik sa kaharian upang ako ay gumaling. Masusunod aking ama. Wala nang nagawa si Don Pedro kundi sundin ang kanyang ama. At sa araw na yon nagsimula ang unang paglalakbay sa paghahanap sa mahiwagang ibon, ang Ibong Adarna. Dala ang kanyang matalas na sandata at nag-uumapaw na tiwala sa sarili, nilisan ni Don Pedro ang palasyo ng Berbanya. Handang-handa siyang harapin ang anumang pagsubok. Ngunit sa likod ng kanyang katapangan, hindi niya alam na ang landas patungong bundok Tabor ay puno ng hiwaga at kapahamakan. Tatlong buwan ang lumipas. Pagod, gutom at puyat, ngunit hindi sumuko ang panganay na prinsipe. Sa wakas, natanaw niya ang matarik na landas ng kabundukan. Buong sigla niyang pinaakyat ang kanyang kabayo, ngunit sa tuktok ng bangin,
bigla na lamang itong bumagsak at pumanaw. Bakit ngayon pa? Kaunti na lang at mararating ko na ang layunin ko, saka ka pa nawala. Ngunit hindi ako hihinto, itutuloy ko ang laban kahit kailangan maglakad. Nagpatuloy siya nang naglalakad lang hanggang sa marating ang paanan ng bundok Tabor. Sino ang nangangahas na dumaan sa landas na ito? Ano ang kailangan mo sa isang dukhang tulad ko? Magpahayag ka, sapagkat ang bundok na ito ay hindi para sa mga pusong mahihina. Ako si Don Pedro, ang panganay na anak ng hari ng Berbanya. Narito ako para sa ibong Adarna, ang tanging lunas sa sakit ng aking ama. Kung may alam ka, sabihin mo na sa akin ngayon din. Hindi mo ba nakikita ang hitsura ko? Ako ay isang ketongin. Lalapit ka ba para tumulong? O iiwas ka rin gaya ng iba? Hindi ako naparito para makipagkaibigan sa tulad mo. Kung may maitutulong ka, sabihin mo na para makaalis na ako. Ang pusong mapagmataas ay walang puwang sa hiwaga ng bundok na ito. Humayo ka kung yan ang nais mo. Nagpatuloy si Don Pedro. Hindi kalayuan, bumungad sa kanya ang isang punong napakaganda, ang Piedras Platas. Ang mga sanga nito ay kumikislap na parang diamante. Napakaganda, tila may mahika ang punong ito. Marahil, ito na nga ang tahanan ng ibong Adarna. Nagpalipas siya ng gabi sa ilalim ng puno. Nang lumitaw ang kabilugan ng buwan, lalong nagliwanag ang mga pilak na dahon. Nagsimulang umaawit ang ibong Adarna, na puno ng tamis at hiwaga ang buong kabundukan. 7 ulit itong umawit at 7 beses din itong nagpalit ng kulay ng balahibo. Napakaganda ng tanawin, ngunit hindi ito nasilayan ni Don Pedro. Dahil sa sarap ng himig, siya ay nahulog sa isang napakahimbing na tulog. Sa pagtatapos ng awit, ang ibon ay nagbawas ng dumi, isang bakas na naging mitsa ng kapalaran ng prinsipe. Tumama ang dumi sa natutulog na si Don Pedro. Sa isang iglap, nanigas ang kanyang katawan, naging malamig at naging isang bato. Doon nabigo ang panganay na prinsipe. Hindi dahil sa kulang siya sa lakas, kundi dahil sa kakulangan niya sa pag-iingat at pagpapakumbaba. Sa ating paghahanap ng liwanag, madalas tayong nabulag ng ating sariling yabang. Huwag nating hamakin ang mga taong inaakala nating mababa sa atin, dahil ang tulong na kailangan natin ay madalas nagmumula sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang pagpapakumbaba ay mas matibay na sandata kaysa sa anumang espada. Sa bawat paglubog ng araw sa Berbanya, tila lalong kumukupas ang hininga ni Haring Fernando. Ang katahimikan sa palasyo ay nababalutan ng takot. Takot na baka hindi na muling magising ang hari, at takot para kay Don Pedro na hanggang ngayon ay hindi pa nagbabalik. Diego, anak ko, nasaan na si Pedro? 5 buwan na ang lumipas pero tila nilamon na siya ng gubat. Natatakot ako hindi lamang para sa aking buhay, kundi para sa kaligtasan ninyong magkakapatid. Huwag po kayong mangamba, Ama.
Kung ang aking kapatid ay hindi nakabalik, ako ang susundo sa kanya. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko dala ang ibong Adarna na magliligtas sa inyo. Ipinapangako ko babalik kaming dalawa. Handa na si Don Diego sa kanyang paglalakbay. Mag-ingat ka, Diego, anak ko. Taglay ang basbas ng magulang, umalis si Don Diego. Bit-bit niya ang lahat ng kagamitan at isang matikas na kabayo. Hindi gaya ni Pedro na padalos-dalos, si Diego ay kilala sa pagiging mapanuri. Sa bawat matarik na bundok at malawak na kapatagan na kanyang tinatahak, ang kanyang mga pandama ay laging gising. Hindi ako magiging gaya ni Pedro. Kailangan kong maging matalino. Bawat huni ng ibon at kaluskos ng dahon ay kailangan kong pakinggan. Misyong ito ay para sa aking ama at sa aking pamilya. Matapos ang mahabang paglalakbay, ang kanyang tapat na kabayo ay hindi na kinaya ang pagod. Salamat sa iyong katapatan. Dito man nagtatapos ang iyong takbo. Itutuloy ko ang laban para sa ating kaharian. Hindi ako susuko. Nagpatuloy siya ng naglalakad lang hanggang sa matagpuan ang isang payak na kubo sa paanan ng bundok. Doon, muling nagpakita ang mahiwagang ermitanyo. Magandang araw, Ginoo. Ako si Prinsipe Diego ng Berbanya. Hanap ko ang ibong Adarna upang iligtas ang aking amang hari. Marami na ang nangahas, Prinsipe, ngunit ang Adarna ay hindi nahuhuli ng tapang lamang. Tuwing hating gabi, dumarapo ito sa Piedras Platas at umaawit ng 7 himig. Bawat awit ay sadyang napakatamis na kayang patulugin ang kahit sinong nilalang. Kapag ikaw ay napatakan ng dumi nito habang natutulog, magiging bato ka. Anong dapat kong gawin? Hindi ko hahayaang talunin ako ng antok. Dalhin mo ang 7 dayap na ito sa bawat awit. Pigaan mo ang iyong mga mata upang magising ka sa hapdi. At kapag naramdaman mong hindi na kaya ng dayap, gamitin mo ang patalim na ito. Sugatan mo ang iyong palad at patakan ng asin. Salamat, Ginoo. Gagawin ko ang lahat ng iyong bilin. Umalis si Don Diego dala ang payo ng ermitanyo. Ngunit sa kanyang dibdib ay nangingibabaw ang pagtitiwala sa sariling kakayahan. Narating ni Diego ang puno ng Piedras Platas. Marahil ito na siguro ang tahanan ng ibong Adarna, ang Piedras Platas. Maingat siyang naupo at inihanda ang kanyang mga dayap. Eksaktong hating gabi, dumating ang ibong Adarna. Ang kanyang mga balahibo ay tila isang buhay na bahaghari na nagbibigay ng liwanag sa dilim. Nagsimula ang unang awit. Kay tamis nakakaantok. Sa ikalawa hanggang ikalimang awit, patuloy ang pagpiga ni Diego ng dayap. Ngunit sa ika-6 na awit, ang himig ay naging mas malambing, tila isang oyayi na yumayakap sa kanyang buong pagkatao. Kailangan ko na bang sugatan ang aking palad? Hindi na, kaya ako pa ito kaunti na lang. Dito nagkamali ang prinsipe. Sa takot sa mas matinding kirot ng asin sa sugat, pinili niyang umasa na lamang sa dahyap. Sa ika-7 awit, ang pinakamaganda sa lahat, tuluyang bumigay ang kanyang pagtitiis. Nakalimutan niya ang lahat.
Matapos ang huling nota, ang ibong Adarna ay nagbawas. Ang dumi nito ay tumama sa natutulog na si Diego. Sa isang iglap, ang mainit na dugo ng prinsipe ay naging malamig na bato. Doon, sa tabi ng kanyang kapatid na si Pedro, naging bahagi na rin siya ng katahimikan ng bundok Tabor. Ang kanyang labis na tiwala sa sarili ang naging mitsa ng kanyang pagkatalo. Sa ating buhay, ang tagumpay ay nangangailangan ng sakripisyo. Gaya ni Don Diego, madalas nating piliin ang mas madaling paraan dahil takot tayong masaktan o mahirapan. Ngunit tandaan, walang tagumpay na nakakamit ng walang pagtitiis. Sa loob ng naghihingalong palasyo, ang bawat hininga ni Haring Fernando ay tila isang kandilang unti-unting nauubos. Dahil hindi na nagbalik sina Don Pedro at Don Diego, ang bunsong si Don Juan na lamang ang natitirang liwanag sa buhay ni na Reyna Valeriana at ng hari. Ngunit para kay Juan, hindi sapat ang manatili at manood sa pagdurusa ng ama. Ama, batid ko ang bigat ng iyong karamdaman at ang lumbay na bumabalot sa ating kaharian. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Hayaan niyo akong hanapin ang lunas. Juan, ikaw na lamang ang natitira sa aming piling. Hindi ko kayang isipin na pati ikaw ay mawawala rin sa akin gaya ng iyong mga kapatid. Ama, ano ang halaga ng aking pananatili kung kayo naman ay patuloy na naghihirap? Handa akong maglakbay. Handa akong magtiis upang ibalik ang inyong kalusugan. Ang inyong basbas ang aking magiging pinakamatibay na sandata. Juan, alam kong hindi kita mapipigilan. Nakikita ko sa iyong mga mata ang tapang at kabutihan. Kung ito ang iyong pasya, baunin mo ang aking bastas. Pero mag-ingat ka, anak, sapagkat mapanganib ang landas na iyong tatahakin. Dala ang basbas ng hari. Nilisan ni Don Juan ang berba niya. Sa isang kahangahangang desisyon, pinili ni Juan na huwag gumamit ng kabayo. Ayaw niyang may inosenteng buhay na madamay sa panganib na kanyang haharapin. Pinili niyang maglakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw at hamog ng gabi. Lumipas ang mga buwan, gutom, uhaw, at pagod ang kanyang naging kasama. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling matatag. Nang matanaw na niya ang dambuhalang bundok Tabor, nasalubong niya ang isang matandang pulubi na nakasandal sa puno. Tila malapit na ring pumanaw dahil sa gutom. Ayos lang po ba kayo, Ginoo? Mukhang kayo ay nanghihina. Ako'y nanghihina sa gutom at uhaw. Sandali lang po, may dala akong pagkain. Heto po, mayroon akong kaunting baon. Maraming salamat, iho. Ang iyong kabutihan ay hindi ko malilimutan. Ngunit ano nga ba ang sadya mo dito? Hinahanap ko po ang mahiwagang ibong Adarna. Sa taas ng bundok, makakita ka ng isang kubo. Apuntuantahan mo ang ermitanyong naroon. Siya ang magtuturo sa iyo nung landas patungo sa iyong hinahanap. Narating ni Juan ang kubo at hinarap ang ermitanyo. Sa isang seryosong usapan, sinubok ng matanda ang layunin ng prinsipe. Sino ang naglalakas loob na umakyat sa bundok na ito?
Ako po si Don Juan, anak ni Haring Fernando ng Berbanya. Napadpad po ako rito sa paghahanap ng ibong Adarna. Halika rito, prinsipe. Sumunod ka sa akin. Bakit mo gustong sumunod sa kapalaran ng mga naging bato sa ilalim ng Piedras Platas? Hindi ako naparito para sa karangalan. Kung hindi, dahil ako isang anak na nagmamahal sa kanyang ama. Sa sagot na iyon, nabasa ng ermitanyo ang kadalisayan ng kanyang puso. Ibinunyag ng ermitanyo ang sikreto. Ang Adarna ay umaawit ng 7 himig at 7 beses nagpapalit ng kulay. Sa bawat awit, kailangang sugatan ni Juan ang kanyang palad at pigaan ito ng dayap upang ang hapdi ay magsilbing gising sa kanyang diwa. Dalhin mo ang mga ito at gamitin sa paghuli ng ibong Adarna. Maraming salamat, Ginoong Ermitanyo. Narating ni Juan ang kumikislap na Piedras Platas. Ang ganda. Nang sumapit ang hating gabi, dumating ang ibong Adarna na tila isang buhay na bahaghari. Ang ibong Adarna. Sa bawat awit nito, matinding antok ang dumadalaw kay Juan. Ngunit sa bawat nota, isang hiwa sa palad at piga ng dayap ang kanyang ginagawa. 7 sugat, 7 hapdi. Nang matapos ang huling awit, naglabas ng dumi ang ibon, ngunit mabilis na umiwas si Juan. Agad siyang umakyat sa puno at gamit ang gintong hawla. Matagumpay niyang nahuli ang ibong Adarna. Sa wakas, ang pag-asa ng Berbanya ay nasa kanyang mga kamay na. Ang tagumpay ni Don Juan ay patunay na ang kabutihan sa kapwa ay laging may magandang balik. Dahil sa pagtulong niya sa matandang pulubi, nakamit niya ang gabay na hindi nakuha ng kanyang mga kapatid. Sa ating buhay, huwag nating kalimutang maging mabuti. Dahil ang tulong na ating ibinibigay ay madalas na bumabalik sa atin sa oras ng ating pangangailangan. Hawak ni Don Juan ang gintong hawla kung saan mahimbing na natutulog ang ibong Adarna. Ngunit bago lisanin ang bundok Tabor, may isang misyon pa siyang dapat tapusin. Dahan-dahan, nagkaroon ng kulay ang mga ito, lumambot at muling huminga. Nabuhay sina Don Pedro at Don Diego. Mga kapatid, salamat sa Diyos at kayo ay ligtas. Narito na ang ibong Adarna. Maaari na tayong umuwi upang iligtas ang ating ama! Juan, ikaw ang nagligtas sa amin? Salamat kapatid. Isang himala ang iyong ginawa. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni na Pedro at Diego, isang lason ang unti-unting kumakalat sa kanilang mga puso, ang inggit. Paano nagtagumpay ang bunso kung saan sila nabigo? Paano nila haharapin ang kaharian kung ang bunsong kapatid ang tatanghaling bayani? Hindi maaari ito, Diego. Kapag nalaman ng kaharian na si Juan ang nakahuli sa Adarna, siya ang itatanghal na hari.
Kailangan nating makuha ang ibon. Ngunit paano? Paano natin gagawin yun sa sarili nating kapatid? Iwan mo sa akin ang plano. Sumang-ayon ka na lamang. Sa gitna ng kanilang paglalakbay pauwi sa Berbanya, nagmungkahi si Don Pedro na magpahinga muna sila sa ilalim ng isang malilim na puno malapit sa isang abandonadong balon. Dahil sa pagod at kawalang malay sa masamang balak ng mga kapatid, agad na nakatulog si Don Juan. Dito na isinagawa ng dalawa ang kanilang karumal-dumal na plano. Mga kapatid! Bakit niyo ito ginagawa? Tulungan niyo ako! Patawad, Juan. Ngunit ang kaharian ng Berbanya ay para sa akin. Iniwan ni na Pedro at Diego si Juan sa ilalim ng balon. Bit-bit ang gintong hawla. Nagpatuloy ang dalawa sa palasyo. Suot ang huwad na tagumpay. Mula sa kadiliman, lumitaw ang mahiwagang ermitanyo. Gamit ang kanyang kapangyarihan at mga halamang gamot, pinahiran niya ang mga pasa at sugat ni Juan. Gumising ka, prinsipe. Hindi pa tapos ang iyong misyon. Ang sugat sa katawan ay madaling maghilom. Ngunit ang sugat sa puso ay gagamutin ng katarungan. Bumalik ka sa Berbanya. Samantala sa kaharian ng Berbanya, nagdiwang ang mga tao sa pagdating ni na Don Pedro at Don Diego bitbit ang ibong Adarna. Agad silang humarap sa naghihingalong si Haring Fernando. Ngunit isang malaking pagtataka ang bumalot sa bulwagan. Anong nangyari sa ibong Adarna? Bakit naging abo ang kulay at naging matamlay? Alam ng ibon ang katotohanan na ang mga prinsipeng nasa harap ng hari ay mga sinungaling at taksil. Bumukas ang pintuan ng palasyo. Isang sugatan ngunit matikas na prinsipe ang pumasok. Si Don Juan. Sa isang iglap tila nakakita ng liwanag ang ibong Adarna. 7 awit na puno ng hiwaga at saya ang pinakawalan ng ibon. Sa bawat kanta, ang kulubot sa mukha ng hari ay naglaho. Kasabay ng paggaling ng hari, isinalaysay ng ibong Adarna sa pamamagitan ng kanyang awit ang katotohanan. Ang pagligtas ni Juan sa mga kapatid, ang kataksilan ni na Pedro at Diego, at ang paghulog kay Juan sa balon. Kataksilan! Paano niyo nagawang saktan ang inyong sariling dugo at laman? Para lamang sa kapangyarihan! Ang parusa sa inyo ay kamatayan at pagpagpatapon sa malayong lugar ng walang kahit na ano. Ngunit bago pa man maisakatuparan ng hatol, lumapit si Don Juan at lumuhod sa harap ng kanyang ama. Amang hari, pakiusap po, patawarin niyo sila. Ang pamilya at ang ating pagkakaisa ay higit pa sa anumang kayamanan o korona sa mundong ito. Kung sila ay itatapon, mawawalan din ng saysay ang aking paglalakbay. Patawarin niyo po ang aking mga kapatid. Napuno ng luha at paghanga ang mga mata ng hari. Nakita niya na ang tunay na hari ay hindi sinusukat sa tapang sa pakikipaglaban, kundi sa laki ng puso na magpatawad. Dahil sa pakiusap ni Juan, pinatawad ng hari sina Pedro at Diego na umiiyak na humingi ng tawad sa kanilang bunsong kapatid. Itinanghal si Don Juan bilang tagapagmana ng korona ng Berbanya. Muling naghari ang kapayapaan, katarungan at pagmamahal sa kaharian. At ang ibong Adarna, alam ni Don Juan na ang mga kahanga-hangang nilalang ay hindi nararapat na nakakulong sa hawla. Humayo ka, mahiwagang ibon. Baunin mo ang aking pasasalamat. Naway ang iyong himig ay patuloy na magsilbing liwanag at lunas. Sa mga pusong nagdurusa
at nangangailangan ng pag-asa. Ang kwento ng Ibong Adarna ay naging pinakadakilang alamat ng kaharian ng Berbanya. Isang walang hanggang paalala sa bawat henerasyon na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa yabang o dahas, kundi sa dalisay na katapangan, kababaang loob at wagas na pagmamahal sa pamilya.